Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, itago niyo na lang ako sa pangalang Rosa. Higit 40 anyos na at matagal-tagal na ring sumusubaybay sa inyo. Isa lamang akong simpleng babae na mula pagkabata ay nangarap makatagpo ng tunay na pag-ibig. Hayaan niyong simulan ko ang aking kwento nung ako ay 19 anyos pa lang. Nakilala ko si Damian na noon ay 24 anyos na. Nagtitinda ako noon sa harap ng simbahan nang mapadaan siya at magkatitigan kami. Parang eksena sa pelikula ang mga sandaling yun. Nilapitan niya ako at nagkakwentuhan kami. Naramdaman ko agad na panatag ang loob ko sa kanya. Hanggang sa madalas na niya akong pinupuntahan. Masaya ako sa tuwing magkasama kami na para bang lahat ng problema ko ay nawawala. Akala ko ay tuloy-tuloy na ang sayang ito. Pero isang araw ay ginulat niya ako nang sabihin niya na may nobya na siya at ikakasal na sila. Pero agad namang siniguro sa akin ni Damian na handa raw siyang umurong sa kasal. Sinubukan niyang kausapin ang mga magulang niya. Pero nagalit ang mga ito at nagbantang pati ako ay idadamay sa galit nila kung uurong si Damian sa kasal. Natakot si Damian, kaya wala siyang nagawa kundi ang sumunod na lang. Tony, ginawa ko naman ang nararapat. Nakipaghiwalay ako kay Damian, pero matindi ang kapit niya sa akin. Ayaw niya akong bitiwan. Bigyan ko lang raw siya ng kaunting panahon at makikipaghiwalay siya sa kanyang asawa. At dahil sa murang edad ko noon na sinamahan pa ng kahibangan sa pag-ibig, nabulag ako sa mga pangako ni Damian. Pikit mata akong pumayag na maging isang kerida. Rosa? Rosa? Damian? Mabuti na lang nakarating ka rito. Akala ko ay hindi ka sisipot. Pwede ba naman yun? Kaarawan mo ngayon kaya gumawa ko ng paraan para makapunta dito. Nanghiram pa nga ako ng bestida kay Ate Consuelo para lang may maisuot. Bagay na bagay nga sa'yo yung pulang bestida na yan. Umangat lalo tuloy ang ganda mo, Rosa. Nambola ka na naman. Alam na alam mo talaga kung paano ako pangitiin. Siya nga pala, para sa'yo. Bakit naman nagabala ka pa? Sinabi ko naman sa'yo, huwag ka na magregalo. Basta pumunta ka dito, ay masayang masaya na ako. Siyempre hindi naman ako papayag na wala man lang ibigay. Sige na, buksan mo na yan. Ang ganda naman ng panyong to. At may burda pa ng pangalan ko. Salamat, Rosa. Mabuti naman at nagustuhan mo. Damit sana ang ireregalo ko sa'yo, kaya lang hindi ako nakaipon ng sapat mula sa pagtitinda ko. Mas maganda pa ang niregalo mo dahil alam kong ginawa mo ito ng may pagmamahal. Itatago ko itong mabuti. Halika, kumain ka na muna. Mahal? Mahal? Mahal. Kanina pa kita hinahanap, andito ka lang pala. Nandiyan na si Tio Simeon, naalala mo? Yung tsuhin kong galing Hong Kong, yung nagpadala ng telebisyon bilang regalo sa kasal natin. Oo. Naalala ko nga.
Gusto ko raw makausap. Siguro tatanungin ka na rin kung gusto mong magtrabaho sa Hong Kong. Halika, doon tayo. Sandali lang. Nga pala, mahal, si Rosa. Katrabaho ko sa restaurant. Katrabaho? Parang hindi ko naman siya nakita nung huling dumalaw ako sa restaurant niyo. Kasi bago lang siya. Sa bagay, 3 buwan na rin yata akong hindi nakakadalaw dun sa restaurant nyo, diba? Kasi maselan tong pagbubuntis ko eh. Mabuti na lang at umigi-igi yung pakiramdam ko. Kumusta ka? Anong pangalan mo? Rosa po. Mukha ka pang bata ah. 19 anyos na po ako. Kaya naman pala. Uy, pero maganda ka ha? Siguro ang daming naliligaw sa'yo sa trabaho, ano? Hindi naman po. O siya, halika na muna. Mahal, sige, puntahan mo na si Tio Simeon. Ako nang bahala mag-asikaso kay Rosa. Wag na ho. Paalis na rin naman ho ako. Salamat na lang. Hindi, kumain ka muna. Marami pang pagkain tsaka hindi kami nagpapaalis ng bisita nang hindi busog. Halika na. Sige na, Rosa. Sumama ka na muna kay Barbara. Siya na muna ang bahala sa'yo. Sige. Rosa! Mahal ko! Ako to, si Damian! Buksan mo yung pinto! Rosa! Pasensya na. Ginabi ako ng dating. Nahirapan akong iwan si Barbara. Medyo sumakitan siya niya pero naging maayos naman at nakatulog rin. Nananabik ako sa'yo, Rosa, mahal ko. Ganun ba? Bakit parang tamlay na tamlay ka? May problema pa? May masakit ba sa'yo? Wala. Mahal ko, sabihin mo kung anong bumabagabag sa'yo. Handa ako makinig. Ano ba talagang problema? Ayoko na, Damian. Ha? Anong ayaw mo? Ayoko na sa namamagitan sa atin. Tama na to. Itigil na natin to, Damian. Ito na rin ang huli nating pagkikita. Ha? Anong ibig mo sabihin? Damian, una pa lang hindi ba sinabi ko na sa'yo ayoko maging kalaguyo lang. Pero nangako ka na aayusin mo ang lahat. Na kaya ka lang pumayag magpakasali para proteksyonan ako. Pero anong nangyari? Ngayon magkakaanak na kayo. Alam ko kung anong ipinangako ko. At handa pa rin akong tuparin yun. Kaya magtiwala ka lang sa akin. Pero ayoko na. Damian, napakabait ng asawa mong si Barbara. Kanina ko lang siya nakausap pero ang gaan agad ng loob niya sa akin. Nakikita mo ba yung supot na yan? Puno yan ng mga damit at sapatos na bigay niya. Napakabuti niya ring asawa sa'yo tapos ganito lang ang gagawin natin sa kanya. Oo, mabait si Barbara. Pero alam mo namang ikaw ang mahal ko, di ba? Pero mali nga to, Damian. At higit sa lahat, nakukonsensya na ako. Damian, hindi ko kayang saktan si Barbara. At natatakot ako na baka pag pinagpatuloy natin to, makahalata siya at ikapahamak pa ng pinagbubuntis niya. Hindi mangyayari yun. Akong bahala sa lahat. Basta ang kailangan ko lang ay magtiwala ka sa akin, manatili ka sa tabi ko at huwag mo akong iwan. Pero hindi ko na kaya, Damian. Rosa, alam ko mahirap ang sitwasyon ngayon pero sinisiguro ko sa'yo, magiging maayos din ang lahat. Bigyan mo lang ako ng konting panahon. Ayoko na. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Hindi ko kakayanin kapag iniwan mo ko. Patayin mo na lang ako kung makikipaghiwalay ka lang sa akin. Ikaw na nga lang ang dahilan kaya natatagalan ko pa si Barbara eh. Damian naman. Rosa, seryoso ako sa'yo. At sa pagmamahala natin, alam mo yan. Kaya parang awa mo na. Huwag mo akong iiwan. Mahal na mahal kita. Mahal din kita. Pero mukhang hindi para sa atin ang pagmamahalang to. Una sa lahat, may kaya ka. Samantalang ako isang kahig, isang tuka. Ayaw sa akin ang pamilya mo.
Higit sa lahat, may asawa ka na ngayon. Sabihin mo nga sa akin, Damian. Anong rason pa ang pangahawakan ko para maniwala na may patutunguhan tayo? Pero... Salamat sa pagmamahal, Damian. Pero hanggang dito na lang tayo. Umalis ka na. Rosa, Alis na. sandali. Damian, tama na. Bitiwan mo na ako. Tigilan na natin to. Ayoko. Hindi ako papayag. Huwag mo naman ako ipagtulakan, Uwi Rosa. ka na. Rosa. Bumalik ka na sa asawa mo. Alis na. Rosa, Alis na, sabi. usapan naman natin to. Parang awa mo na ayusin natin to. Ayoko na. Huwag mo nang ipagpilitan pa ang lahat. Tapos na tayo, Damian. Tapos na. Kaya umalis ka na. Alis! Tony, masakit na nakikita kong nasasaktan si Damian at lumuluha dahil sa akin. Pero ano pa bang magagawa ko? Hindi naman pwedeng ipagpilitan ng bawal. Ilang araw rin siyang pabalik-balik na nakikipag-usap sa akin. Pero tinibayan ko ang loob ko at pinanindigan ang desisyon ko. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na nanganak na ang asawa ni Damian. Unti-unti na rin siyang hindi nagparamdam sa akin. Kaya naisip ko, siguro masaya na siya dahil kumpleto na ang pamilya niya. Kaya naman gumawa na lang ako ng paraan para makalimutan si Damian. At sabi nga nila, ang pinakamabilis na paraan ay humanap ng iba. Hanggang sa hindi nga nagtagal ay nakilala ko si Ramon na pinsan ng isa kong kaibigan. 7 taon ang tanda niya sa akin. Nanligaw siya sa akin at sa umpisa pa lang ay nangako na agad siya ng kasal. Ganon kaseryoso si Ramon sa akin. At dahil sa kagustuhan kong makalimot, ay agad kong tinanggap ang pag-ibig ni Ramon kasama na mga pangako niya. Nagpaalam kami sa mga magulang ko at wala na silang nagawa kundi ang hayaan kami. Dinala ako ni Ramon sa Pampanga. Pagkalipas ng 4 na taong pagsasama ay nagpakasal na kami. Hanggang sa nakahanap siya ng mas maayos na trabaho sa Maynila. Napakasipag ni Ramon at talagang ginagawa niya ang lahat para mapanindigan ang pangako niyang maayos na buhay. May mga araw na sa halip na uuwi na siya, ay mag-o-overtime na lang siya sa trabaho. Madalas akong maiwan mag-isa sa bahay, pero hindi ko naman yun ikinababahala dahil alam ko namang ang mga sakripisyo namin ay magbubunga rin ng maganda. Isa pa, buo ang tiwala ko kay Ramon at alam kong buo rin ang tiwala niya sa akin. Isang bagay na kahit kailan, hinding-hindi ko sisirain. Hanggang sa isang araw, sinasabi ko na nga ba at uulan. Mabuti na lang na ilikom ko na mga sinampay. Mahugasan na nga mga plato. Si Ramon kaya itong kumakatok? Ang alam ko bukas pa ang uwi niya. Sandali nga. Rosa? Rosa, ikaw nga. Damian? Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Bakit ka nandito?
Teka, may nakakita ba sa'yo? Pasensya na, may kasama ka ba? Ha? Tinatanong ko kung may kasama ka ba ngayon dyan sa loob ng bahay. Wala. Kung ganun, pwede bang makituloy muna bago ako magpaliwanag? Napakalakas ng ulan dito sa labas. Rosa, sige na. Lakas ng ulan, oh. Oo. Sige. Pasok ka. Pasensya na. Naputikan ko yung sahig nyo. Mukhang bagong linis pa naman. Ayos lang yan. Pwede ko naman yung linisin mamaya. Ano bang ginagawa mo rito? Bakit mo ako pinuntahan? Wala naman. Nagbabakasakali lang. Ano? Nagbabakasakali? Para saan? Ano ba talaga ang pakay mo? Bakit naman ganyan ang tono mo, Rosa? Para naman tayong walang pinagsamahan eh. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit kailangan mong pumunta dito. Halos 5 taon na tayong hindi nagkikita. Hindi nag-uusap at higit sa lahat matagal na tayong tapos. Kaya ano pang saysay ng pagpunta mo rito? Siguro, para sa'yo matagal na tayong tapos. Pero para sa akin hindi. Rosa, mahal pa rin kita. Ano? Ano ba yung sinasabi mo, Damian? Nahihibang ka na yata. Siguro nga nahihibang na ako. Dahil sino ba namang matinong lalaki ang hahanapin pa ang babaeng pinakamamahal niya? Kahit na alam niyang may asawa na siya. Ha? Nabalitaan ko may asawa ka na. Kung alam mo lang kung gaano kasakit sa akin yun, pero naisip ko, siguro baka nga mas mabuti na rin na ganito ang nangyari. Kahit papaano, alam kong may mag-aalaga sa'yo. Alam mo naman pala. Ano pang ginagawa mo rito? Nung nabalitaan kong dito na kayo sa Pampanga naninirahan, bigla ako nabuhayan ng loob. Nagkataon kasing yung bagong branch ng restaurant na pinagtatrabahuan ko. Dito itinayo at ako mamamahala. Sa loob-loob ko nun. Hindi kaya ito na yung senyales na hinihintay ko? Senyales? Panibagong pagkakataon para sa atin. Nababaliw ka na talaga. Anong pagkakataon ang sinasabi mo? May asawa na ako at ikaw naman may asawa at anak na. Kaya ano pang pagkakataon yung sinasabi mo? Mabuti na lang talaga wala rito ngayon si Ramon. Dahil kung hindi siguradong magkakagulo kayo. O kita mo na? Sa dinami-dami ng araw na pwede tayong magtagpo. Ngayon pa kung kailan wala ang asawa mo. Pinagbibigyan na tayo ng tadhana para makapag-usap. Napuno na yata ng hangin yung utak mo, Damian. Pagkatapos ng lahat, bigla-bigla ka na lang susulpot at magsasalita ng ganyan? Ano bang nangyari sa'yo? Nabaliw ka na ba, ha, Damian? Oo na. Baliw na kung baliw pero nahanap kita, Rosa. At nung oras na nakita kita, parang tumigil yung mundo ko. Ikaw pa rin ang Rosa na nakilala ko, ang Rosa na minahal ko. Damian, tigilan mo na yan. Umuwi ka na sa asawa at anak mo. Utang na loob. Nagawa na nating itama ang mali. Bakit gusto mo na namang guluhin ang mga buhay natin? Dahil hindi ako masaya sa buhay na meron ako. May asawa nga ako pero hindi ko siya mahal. Ilang beses ko ba dapat ipagsigawan? Ikaw ang mahal ko, Rosa. Kahit ilang taon pa ang lumipas, ikaw at ikaw lang ang minahal ko ng ganito. Damian naman. Sandali, Damian. Bitiwan mo ako, Damian. Huwag mo akong yakapin. Ano ba? Sige na naman, Rosa. Kahit ngayon lang, hayaan mo kung yakapin kita. Sige na. Pwede ba? Damian. Ang tagal kong hinintay dumating ang pagkakataon na mayakap kita ulit. Akala ko, sa panaginip na lang mangyayari to. Pero heto tayo ngayon, magkasama, magkayakap. Rosa, mahal pa rin kita. Bitiwan mo ko. Sabihin mo, Rosa, hindi mo na ba talaga ako mahal? Napalitan na ba ako ni Ramon sa puso mo? Sabihin mo sa akin ang totoo. Damian, tama na. Sagutin mo ko. Si Ramon na ba ang mahal mo? Ano bang klaseng tanong yan? Hindi mo na ba ako mahal? Walang patutunguhan ng usapan na to. Rosa, sagutin mo ko. Hindi ko papatulan ng kabaliwan mo. Sabihin mo hindi mo na ako mahal at kusa akong aalis. Huwag ka umiyak. Ayoko nakikita umiiyak ka. Patawad, Rosa. Sa lahat ng mga sakit na idinulot ko sa'yo. Kung ayaw mo na talaga, hindi kita pipilitin.
Lalayo na ako sa'yo at hindi na magpapakita kahit kailan. Damian. Ayaw mo na ba talaga? Tingnan mo ako sa mata at diretsuhin mo ako. Mahal mo pa ba ako? Damian. Mahal na mahal pa rin kita. Kung alam mo lang, pinilit kong kalimutan ka. Kaya nagpakasal ako kay Ramon. Pero walang araw na lumipas na hindi kita naalala. Ilang beses ko ring hiniling na sana dumating ang araw na makita kita ulit. Andito na ako, Rosa. Hindi na ulit kita iiwan. Sa pagkakataong to, hindi na tayo maghihiwalay. Damian, malito. Natatakot ako. Walang mali sa pagmamahal, Rosa. Hindi nila alam kung ano ang tunay nating nararamdaman. Kaya wala silang karapatang manghusga. Huwag mo silang isipin. Ikaw at ako lang ang mahalaga. Ngayon lang, Rosa. Pagbigyan mo ako. Habang tayo lang ang nandito. Magtiwala ka sa akin. Tony, alam kong marami ang maiinis. Pero nung gabing yun, sinunod ko ang isinisigaw ng puso ko. Nagpadala ako sa init na mga halik ni Damian at parang nanumbalik lahat ng pagmamahal at masasayang sandali na akala ko ay matagal ko nang nalimutan. Tony, para naman kasing pinaglalaruan kami ng tadhana ni Damian. Sa dinami-dami ng lugar sa Pilipinas, sa Pampanga pa napadpad si Damian para mamahala ng negosyo. At mula nga ng gabing pinuntahan niya ako, doon na muling nagsimula ang aming lihim na relasyon. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang nakatali, kundi dalawa na kami. Iba't ibang paraan ang ginagawa namin ni Damian para magkita. Minsan pumupunta kami sa kabilang bayan, pero madalas dumadalaw siya sa bahay, lalo na kapag mawawala ng ilang araw si Ramon. Kaya para hindi kami pagdudahan ng kanya-kanya naming asawa, ay todo lambing ang ginagawa namin sa kanila. Sa tuwing uuwi si Damian sa bahay nila, marami itong dalang pasalubong at laruan para sa anak niya. Buhos din ang atensyon niya sa asawa niya. Ganyan din ang ginagawa ko kapag nasa bahay si Ramon. Todo ang pag-aasikaso at pag-aalaga ko sa kanya. Ang hindi nila alam, panlilinlang lang ang lahat ng iyon para mapagtakpan ang kataksilang ginagawa namin ni Damian. Alam kong mali at nakakatakot ang ginagawa namin, pero mahirap itigil ang bawal, Tony. Lalo na kapag matinding kasiyahan ang dulot nito. Napakainit talaga mamalengke. Kaya nag-tricycle na ako sa halip na maglakad. Ito na lang tuloy ang naging sukli mo. Ayos lang ate. Malaking pasasalamat ko na nga sa'yo na sinamahan mo ako. Kung hindi lang talaga masama ang pakiramdam ko. Ay, ano ka ba? Ayos lang yun. Tanggap ko naman na ako na nga ang tagapag-alaga ng mga may sakit sa pamilya bilang ako ang matandang dalaga. Ikaw naman kasi ate. May nirereto naman kasi sa'yo ang inay. Hindi mo pa pinatulan. Mukhang maayos naman yung lalaking yun. Ayoko eh. Hindi siguro para sa akin ang pag-aasawa. Hayaan mo na. Ikaw, kumusta ang buhay may asawa? 6 na taon na rin kayong nagsasama. Wala ba kayong balak mag-anak?
Pasensya na. Hindi ko gustong manghimasok sa inyo. Mabuti pa at simulan ko na lang tong pagluluto ng sinigang. Kailan nga palang uwi ni Ramon galing Maynila? Baka sa 1 linggo pa, ate. Sabi ko nga sa kanya, kaya ko naman kahit ako lang dito sa bahay. Hindi ko naman inasahan na papakisuyuan ka pala. Ayos lang naman. Bilib nga ako sa asawa mong yun. Napakasipag at talagang alalang-alala sa'yo. Ayaw ka ngang iwan mag-isa dito, lalo pa daw at kung ano-ano nang naririnig niya sa labas. Ha? Anong ibig mong sabihin, ate? Wala naman. Ang pagkakasabi lang ni Ramon nung isang araw daw, habang bumibili siya dyan sa tindahan nilapitan raw siya ni na Aling Marta. Alam mo na, grupo ng mga batikang chismosa. Oh? Ano bang sabi ni na Aling Marta? Sinabihan na raw si Ramon na huwag ka raw iwan dito at baka bisitahin ka na naman daw ng kung sino-sino. Ha? Anong ibig nilang sabihin doon? Sino naman ang bibisita sa akin dito? Kaya nga chismis Kilala mo naman yung sina Aling Marta, walang matinong salita ang lumalabas sa mga bunganga. Kanina nga, pagbaba ko ng tricycle, abang sabi ba naman, bukang mauudlot daw ang pagpunta ng bisita mo dahil may kasama ka ngayon. Sinagot ko nga ng, sino namang bibisita sa'yo dito? At kung meron man malamang kamag-anak yun, di ba? Oo naman. Napakabaho naman yan, ate. Ilado na yata yung nabili mong karne. Ha? Bagong bili ko lang tong karne Ano bang mabaho dito? Ewan ko, basta ang baho. Ate, itigil mo na muna yan. Ay, pwede naman kasing iba na lang ang ulam. Bakit sinigang pa yung lulutuin mo? Ano? Ikaw ang humiling na itong lutuin ko Ayos ka lang ba, Rosa? Masama bang pakiramdam mo? Ayos lang ako, ate. Ang totoo kasi niyan. Ate, ano kasi... Ano nga? Buntis ako. Ha? Aba, magandang balita yan. Alam na rin ba ni Ramon? Kailan mo pa nakumpirma? Nagpatingin ka na ba sa doktor? Hindi pa. Hindi ko naman kasi inaasahan na mabubuntis ako. Pero nung magdadalawang buwan na akong hindi dinadatnan at palaging ang masama ang pakiramdam ko, nagpunta na ako sa center. Doon ko nalaman na buntis ako. Pero hindi ko pa nasasabi kay Ramon Naku, sigurado akong matutuwa si Ramon. Magiging tatay na siya sa wakas. Ang tagal niyo rin tong hinintay. Magiging ganap na kayong pamilya. Binabati kita, Rosa. Bakit ka umiiyak? Bakit parang hindi ka masaya? May masakit ba sa'yo, ha? Buti pa makikigamit ako ng telepono sa tindahan para matawagan ko sa trabaho si Ramon at pauuwiin ko dito. Hindi pwede yung wala siya sa tabi mo kung ganyang masailan ang pagbubuntis mo. Ate, wag. Ha? Dito ka lang. Huwag mong tawagan si Ramon. Bakit? Ate, parang awa mo na huwag mong tawagan si Ramon. Ayoko muna siyang makita. Bakit? Ano bang nangyayari sa'yo, Rosa? Bakit ayaw mong makita ang asawa mo? Ate, kasi ate. Kasi ano? Patawarin mo ko. Alam kong makasalanan ako at sa impyerno ng bagsak ko, pero ate, hindi ako sigurado kung si Ramon nga ang ama ng dinadala ko. Ano? Anong ibig mong sabihin? Paano hindi mo alam? Kasi ate, nakikita kami ulit ni Damian. Nahanap niya ako at pinuntahan dito sa bahay. Mula nung naging kami ulit at may nangyayari sa amin. Ano? Rosa, nababaliw ka na ba? May asawa kang tao at may asawa rin si Damian. Paano niyo nagawa ang kalokohang yan? Kaya nga ate, hindi ko na alam anong gagawin ko.
Natatakot ako. Nababaliw na ako kaiisip. Baka mapatay ako ni Ramon kung magkataong hindi sa kanya ang batang dinadala ko. Ate. Ate, parang awa mo na. Tulungan mo ko. Anong magagawa ko? Paano ko tutulungan, Aber? Gusto mong pagtakpan ko ang kababuyan niyo ni Damian? Hindi naman sa ganun. Ibig kong sabihin, ano? Hindi ko alam. Hindi ko alam, ate. Basta ang alam ko lang, hindi to pwedeng malaman ni Ramon. Ate, nagmamakaawa ko sa'yo. Hindi ko mo sana ang bibig mo. Protektahan mo ko. Lalo na itong batang dinadala ko. Tony, gulong-gulo na ang isip ko ng mga oras na yon. Maski ang ate Consuelo ko, hindi alam kung tama bang pagtakpan ako. Pero ang payo niya, kung gusto ko raw itama ang lahat, dapat ay iwanan ko na si Damian. Sa takot ko ay sinunod ko ang payo ni ate Consuelo. At nang makabalik galing Maynila si Ramon, ay ibinalita ko kaagad sa kanya na buntis ako. Kinumbinsi ko siya na umalis ng Pampanga at tumira na lang sa Maynila para mas malapit sa trabaho niya. Idinahilan ko na masela ng pagbubuntis ko at kailangan ko siya sa tabi ko. Sa isip-isip ko, kailangan makaalis kami agad. Dahil bukod sa umiiwas ako kay Damian, kailangan kong ilayo si Ramon sa mga chismos o chismosa sa lugar namin. Dahil baka mamaya kung ano pa ang makarating sa kanya. Buti na lang ay agad akong pinagbigyan ni Ramon. Sa loob lang ng ilang araw ay nagawa naming makalipat ng Maynila. Mula noon ay wala na akong naging balita kay Damian. Hindi pa naman kasi uso noon ang social media at kahit ang mga cellphone. Hanggang sa naipanganak ko na ang anak kong si Joseph. Sa totoo lang, Tony, dun ko na kumpirma sa sarili ko na si Damian ang ama ni Joseph. Kamukha ito ni Damian. Pasensya na pero yun lamang ang tanging basihan ko. Tony, kitang-kita ko kay Ramon ang saya ng pagiging ama. Lalo siyang nagsika para sa amin, kaya sabi ko sa sarili ko hinding-hindi na ako magpapadala sa anumang tukso. Mamahalin ko ng buong-buo si Ramon at ang pamilya namin. At makalipas pa ang ilang taon, nabuntis ako ulit at ipinanganak si Jacob. Mabilis na lumipas ang panahon. Ang dating pangarap ko lang na masayang pamilya ay nasa akin na. Hindi man perpekto ang pagsasama namin ni Ramon, masasabi kong tama ang lalaking pinili ko. Nagbago lang ang lahat nang minsang magpang-abot kami ni Ramon. Ay, salamat. Nakatulog na rin ang mga bata. Oh, Ramon, gabi na. Nagiinom ka pa? Hindi, pampatulog lang. Pampatulog? Nakakatatlong bote ka na ng alak, oh. May problema ba? May iniisip ka ba? Wala. Sigurado ka ba, Ramon? Napapansin ko kasi nitong mga nakaraan, lagi kang nagiinom. Nung isang beses nga, nagpaalam ka na may fiesta sa katrabaho mo. Sabi mo maaga kang uuwi pero anong nangyari? Hinatid ka na lang dito, lasing na lasing. Ano ba kasing iniisip mo? Sabihin mo sa akin. Asawa mo ko kaya pakikinggan kita. Sus, asawa. Ha? Wala. Siguro nga lasing na ako. Mabuti pa matulog na ako. Sige. Sige, matulog ka na. Bukas na lang natin pag-usapan yung tungkol sa pagpapa-enroll kay Joseph. Akalain mo yun, may pag-grade 1 na pala tayo. Elementary na ang panganay natin. Panganay natin? Talaga ba? Ha?
Alam mo, Ramon, kanina ka pa. Yung mga salita mo parang laging may laman. Ano ba talagang problema? At ako pa ang lumalabas sa may problema? Hindi ba ikaw itong may ginawang kalokohan? Ha? Anong ibig mong sabihin? Ayoko na nga lang sana pansinin eh. Kahit nagdududa na ako. Pero kusa talagang lumalapit ang balita eh. Ano ba yung sinasabi mo? Si Aling Josie na kapitbahay natin dati sa Pampanga. Nandito na rin pala sa Maynila. Nagkasalubong kami isang beses sa palengke. At alam mo ang sabi? Pagkaalis daw natin doon, bumalik raw yung lalaking laging bumibisita sa'yo dati. Hinahanap ka raw. Ha? Hindi ko alam yung sinasabi mo. Tsaka ano, kung may bisita man doon, malamang mga pinsan lang yon o kamag-anak. Ako ba talaga, Rosa, pinagloloko mo, ha? Ramon, hindi kita maintindihan. Niloko mo ako! Hindi, Ramon. Kahit kailan hindi kita magagawang lokohin. Mahal na mahal kita. Sinungaling ka! Ramon! Tatanungin ulit kita, Rosa. Siguraduhin mo magsasabi ka ng totoo dahil kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, hindi ko alam kung anong magagawa ko sa'yo. Ramon, huminahon ka muna. Lasing ka lang kaya ka nagkakaganyan. Sige na, huminahon ka muna, ha? Alam ko ang ginagawa ko, Rosa. Huwag kang magkunwaring nag-aalala. Ngayon, sino yung dumadalaw sa'yo sa bahay, ha? Kinakalantari mo ba siya, ha? Ramon! Sumagot ka, Rosa! Huwag mo kong iyakan! Ramon! Ramon! Isa! Ramon naman! Huminahon ka muna! Wala nga akong alam sa mga sinasabi mo. Dalawa! Huwag mo sagarin ang pasensya ko, ha? Ramon, tama na. Natatakot na ako. Tatlo! Ramon, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Matagal ko nang pinagsisihan ang lahat. Kailan mo pa ako niloloko, ha? Patawarin mo ako. Ramon, maniwala ka, tapos na ang lahat sa amin. Simula nung lumipat tayo dito sa Maynila, wala na kami. Ibig mo ba sabihin, totoo talagang bali-balita na may lalaking dumadalaw sa'yo? Ang kapal ng mukha ninyo. Sa bahay ko pa talaga kayo gumagawa ng milagro, ha? Ramon, patawarin mo ako. Nadala lang ako ng damdamin ko. Pero matagal na yon. Tapos na yon. Ang mahalaga, masaya na tayo, di ba? Itiwan mo ako, Rosa. Totoo pala mga bali-balita ang hayop ka. Umamin ka nga. Totoo rin bang siya ang tatay ni Joseph? Hindi. Huwag mo ululukoy sinasabi ko sa'yo! Ha? Siya ba ang tatay ni Joseph? Hindi! Magsalita ka! Magsalita ka na! Ha? Kung hindi mo magugustuhan ang gagawin ko! Ramon naman! Rosa! Hindi ko alam! Anong sabi mo? Hindi ko alam kung sino ang tatay ni Joseph. Hindi ko na masabi dahil halos magkasabay lang kapag may nangyayari sa... Tingal ka, Rosa! Napakarumi mo! Lahat ng pagpapakahirap ginawa ko dito sa Maynila. Pati hating gabi nagtatrabaho ako. May maipadala lang sa'yo. Masiguro ko lang na maayos ang pamumuhay mo. Ramon! Hindi ako mayaman. Pero nagsikap ako dahil gusto kong panindigan ang ipinangako ko sa altar. Pero walang iya kang babae ka. Winalang iya mo ang pagmamahal ko sa'yo. Hayop ka! Ramon! Patawarin mo ako. Isang pagkakamali ang lahat. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Rosa, saan ako nagkulang, ha? Saan? Bakit mo ito nagawa? Bakit? Hindi ko alam, Ramon. Patawarin mo ako. Pangako, pagsisilbihan kita habang buhay. Ikaw lang ang mamahalin ko. Wala nang iba. Parang awa mo na, Ramon. Patawarin mo ako. Rosa, ayoko na. Ramon naman. Hindi. Ligpitin mo na lahat ng gamit mo dahil bukas sa bukas, pagmulat ng mata ko, ayoko makita yung pagmumukha mo. Ramon!
Patawarin mo ako. Pag-usapan naman natin Iwan mo to. ako! Sige na. Sa tingin mo ba talaga, Rosa? Ha? Sa tindi na kasalanang nagawa mo sa akin, gugustuhin ko pang makipag-usap sa iyo ngayon, ha? Ramon. Kaya umalis ka na. Huwag ka nang babalik pa. Dahil sa tuwing makikita ko yung pagmumukha mo, maalala ko lang lahat ng kababuyang pinagagawa mo. Gugustuhin ko pang lamutin ang lupa kesa makasama ka. Tony, noong mga oras na yon, nasabi kong napakadaya talaga ng buhay. Kung kailan naman ibinuhos ko na ang lahat ng pagmamahal ko sa pamilya ko, saka pa ako siningil ng kasalanan ko. Nagmakaawa ako kay Ramon. Iyak ako ng iyak at halos maglupasay. Pinaglaban kong isama ang mga anak ko. Pero nakakatakot si Ramon. Talagang ipinaramdam niya sa akin kung gaano ako kasamang babae. Pinamukha rin niya sa akin na wala akong kakayahang buhayin ng mga anak ko. At pinagbantaan pa ako ni Ramon na sasabihin niya sa mga anak ko ang ginawa kong kataksilan kapag nagpumilit pa ako. At dun na umurong ang katapangan ko. Tanggap ko ang galit ni Ramon at ng ibang tao. Pero hindi ko kakayanin kapag kinamuhian ako ng sarili kong mga anak. Tony, matapos akong palayasin ni Ramon, tumira muna ako sandali kay Ate Consuelo at namasukan ng iba't ibang trabaho. Nasubukan kong maging tagalaba, taga-alaga ng bata, katulong sa tindahan at kung ano-ano pa. Ginawa ko yon para makaipon ng pera at para makaupa ng sarili kong bahay kung saan mas malapit sa tinitirahan ni na Ramon. Gusto ko kasing makita ang mga bata kahit sa malayo lang. Hanggang sa nakahanap ako ng mas permanenteng trabaho bilang kahera sa isang maliit na grocery store. Mas mabilis akong nakapag-ipon para makalipat sa sarili kong lugar. At hindi ganun kadali ang lahat, Tony. Taon ang binilang para makabangon ako sa sarili kong mga paa. At sa loob ng panahong yun, sinusubukan ko pa ring lapitan ng mga anak ko. Tila lumaki na sila na hindi ako kinikilala bilang kanilang ina. Bantay sarado ni Ramon at ang mga kamag-anak niya ang mga anak ko. At aaminin kong hindi ako sobrang tapang para banggain silang lahat. Hindi ko na alam ang gagawin ko nun. Desperada na ako. Gusto kong makasama kahit sandali ang mga anak ko. Tamang-tama ang dating ko. Katatapos lang ng klase ni Joseph. Bye-bye! Joseph! Nak! Joseph! Mama? Anak, ang laki mo na. Parang kailan lang mag-uumpisa ka palang pumasok. Ngayon, grade 4 ka na. Si Jacob, kumusta? Magpa 5 years old na siya sa isang linggo, hindi ba? Opo. May dala nga pala akong regalo rito. Ito, para kay Jacob. Ito naman para sa'yo. Ayoko po. Sa inyo na lang po yan. Ha? Bakit naman? Hindi mo pa nga nabubuksan to. Ayaw mo na agad. Gusto mo, sabay nating buksan, ha? Ayoko nga po. Bakit ka naman ganyan kay Mama? Ang tagal nating hindi nagkita tapos parang iniiwasan mo ko. Alam mo bang miss na kita? Kayong dalawa ng kapatid mo, miss na miss ko na kayo. Anak, kausapin mo naman si Mama. Nagugutom ka ba? Gusto mo ba kumain muna tayo? May pera dito si Mama ngayon kaya kahit anong gusto mong pagkain, ibibili ko sa'yo. Diba, paborito mo yung spaghetti tsaka french fries? Halika, sumama ka sa akin, ibibili kita ng maraming pagkain. Ayoko nga po.
Anak, bakit ka naman ganyan kay Mama? Sa ginagawa mong yan, nasasaktan ako. Parang kulang na lang ipagtabuyan mo ko Bakit ba? Nagtatampo ka ba dahil umalis ako? Dahil iniwan ko kayo? Sabi po kasi ni Papa, kapag nakita namin kayo, wag na wag raw po kaming sasama sa inyo. Ha? Bakit naman? Kasi salbahe daw po kayo. May ginawa raw po kayong kasalanan kaya hindi po kami dapat magtiwala sa inyo. Ano? Sinabi yan ng tatay nyo? Anak, huwag kang maniwala sa kanya. Hindi totoo yun. Kaya kong ipaliwanag sa'yo lahat kaya bigyan mo ko ng pagkakataon. Halika na, sige na. Ayoko nga po Baka po magalit si Papa. Kesyo magalit siya o hindi, wala akong pakialam. Inilayo na nga kayo sa akin. Tapos kung ano-ano pang kasinungalingan ang itatanim niya sa utak nyo. Hindi na ako papayag sa ganyan. Kaya halika na, sumama ka na sa akin. Ayoko po! Bitiwan niyo po ako! Ayoko po sumama sa inyo! Joseph! Papa! Joseph, anak. Halika, dito ka kay Mama. Rosa, ano ba? Tigilan mo nga ang anak ko. Ba't ka ba nandito? Anak ko si Joseph, kaya may karapatan din ako sa kanya. Simula nung umalis ka sa pamamahay ko, pinutol mo na rin ang ugnayan mo sa pamilya natin. Anong kasinungalingan yung sinasabi mo, ha? Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang nagpalaya sa akin sa bahay. Ni hindi mo man lang ako pinagbigyan na magpaalam sa mga bata. Tapos ano? Halos araw-araw binabalikan kita. Pinupuntahan sa trabaho para makipag-usap pero pinagtatabuyan mo ko. Ang malala, lumipat pa kayo ng bahay. Inilayo mo sa akin ang mga bata at tinaniman mo ng kung ano-ano kasinungalingan. Manahimik ka nga. Katotohanan lang ang sinabi ko sa mga bata. Sinungaling! Nilason mo ang mga utak nila para kamuhian ako. Ako, na sarili nilang nanay. Hindi naman mangyayari lahat ng to kung naging mabuti kang babae. Pero, pinili mong maging makasalanan. Ilang beses ako humingi ng tawad. Nagpaliwanag pero hindi mo ako pinakinggan. Dahil walang kapatawarang nararapat para sa kasalanang ginawa mo. Dahil isa kang maduming babae. Oo na. Sige, ako na ang masama. Huwag mo na akong patawarin kung ayaw mo. Wala na akong pake at hindi na rin ako makikipag-ayos pa sa'yo. Pero huwag mong ilayo sa akin ang mga bata. At bakit hindi? Ha? Ngayon pa nga lang, kung makapag-skandalo ka dito sa eskwelahan ni Joseph, pinapahiya mo na siya. Ha? Nakikita mo ba yan? Pinagtitinginan na tayo ng mga tao pero hindi ka pa rin tumitigil. Titigil lang ako kapag ibinigay mo na sa akin si Joseph. Hindi laruan si Joseph na kukuhanin mo na lang kung kailan mo gusto. Akin na ang anak ko. Joseph, halika na. Papa. Bitiwan mo si Joseph. Pasensya ka na anak ha. Masyadong mapilit ang mama mo Ikaw ang tatanungin ko. Gusto mo bang sumama sa mama mo at iwan si Papa? Ha? Ayoko po. Gusto ko po sa inyo lang. Uwi na tayo, Papa. Uwi na tayo. Anak, bigyan mo naman ng pagkakataon si Mama. Mahal na mahal ka ni Mama. Tumigil ka na nga, Rosa. Ayaw nga ni Joseph Isang beses ko bang makitang lumalapit ka sa mga anak ko, ipapupulis na kita. Ha? Naman natatakot na sa iyo mga bata. Hindi naman mangyayari to kung hindi mo sila nilayo sa akin. Huwag mo ibato sa akin ng sisi. Ha? Dahil alam na alam mo kung ano ang punot dulo kung bakit nasira ang pamilya natin. Huwag mo sagalin ang pasensya ko, Rosa. Baka hindi ako makapagpigil at ipagsigawan ko dito kung anong kababuyan ang pinagagawa mo nun. Halika na, Joseph. Uuwi na tayo. Tony, ito ba talaga ang mapait na kaparusahang nararapat para sa akin na naging isang makasalanan? Parang sobra naman yata. Lalo na't sa tingin ko naman ay napagdusahan ko na ng maraming taon ng pagkakasala ko. Tony, mag-isa lang ako sa buhay habang nangyayari ang lahat ng mga kinukuwento ko. Wala akong mapagsabihan o mahinga ng tulong. Ang tanging payo lang na nakuha ko ay mula kay Ate Consuelo. Sabi niya dapat ayusin ko ang pamumuhay ko. Dahil kailangan ko raw ng pera kung gusto ko makasama ulit ang mga anak ko. Hindi na para sa kustodiya, kundi para meron akong maayos na buhay na pwedeng ipagmalaki sa kanila. Hanggang isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula kay Damian. Oo, Tony,
Muli akong natunto ni Damian makalipas ang maraming taon. Sa pagkakataong yun ay sinabi ko na ang lahat-lahat sa kanya. At mula noon nagdesisyon kaming ituloy muli ang naudlot naming relasyon. Kasal pa rin si Damian. Pumayag naman ako magkabalikan kami dahil baka sakaling magkaroon ako ng kakampi at suporta upang mapalapit sa mga anak ko. Naku, sunog na yata yung sinaing. Rosa! Rosa! Ah? Oh, Damian, nandyan ka pala. Akala ko ay natutulog ka pa. Nalimpungatan ako kasi parang may naaamoy ako na susunog eh. Ah? Ano yun? Saan may sunog? Ay naku, yung sinaing mo nasusunog na. Hindi mo man lang ba naaamoy? Ay, naku, pasensya na ha. Hindi ko na malayan. Itong mga nakaraan, parang lagi kang wala sa sarili ah. Hindi lang ito unang pagkakataong nakaligtaan mo yung niluluto mo. Ah, oo nga. Pasensya ka na. Pag-usap nga tayo, Rosa. Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Ah, wala. Wala to. Sige na. Magsabi ka na. Nalulungkot lang ako. Kasi tinatawagan ko si Joseph at Jacob pero pareho nila akong hindi pinansin. Mukhang malabo nang kilalanin nila ako bilang nanay nila. Huwag ka mag-alala. Kasama mo naman ako. Hayaan mo. Bukas mamasyal tayo. Kung gusto mo, pwede tayong pumunta sa bahay niyo sa probinsya. Kasi 'di ba, gusto mo ring dalawin ang ate mo at mga magulang mo. Kailangan mo rin minsan huminga ng konti para hindi ka masyadong nag-iisip. Salamat. Gusto ko lang kasing makasama ang mga anak ko. Lalo na si Joseph. Lumalaki siyang kahawig na kahawig mo. Oo nga. Kaya lang may sariling isip na si Joseph. At kung gusto ko niyang makasama, sana man lang sinasagot niya yung mga tawag o text mo. Bakit kung magsalita ka parang wala kang pakialam sa anak natin? Hindi naman sa ganoon. Ang sa akin lang, siguro panahon na para wag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ginawa mo na ang lahat para makipag-ayos sa mga anak mo. Kaya lang ayaw nila. Habang umaasa ka, lalo ka lang nasasaktan. Oh, tahan na. Mabuti pa maghain na ako para makapag-almusal na tayo. Ay, teka. Matawag yung bunso ko. Sandali lang ha. Hello? Oh, Clarissa anak. Ano yun? Ah, bukas na ba yung laro niyo sa school? Ay, naku, hindi. Hindi ko sinasabing hindi ako pupunta. Siyempre pupunta si Daddy. Pwede ba namang wala ako sa laro mo bukas? Di ba ako number 1 supporter mo? Oo, sige. Sabay tayong pupunta sa school. Oo, uuwi ako mamayang gabi. Oh, sige na anak. Oo, kailangan na ako sa trabaho ko eh. Bye. Trabaho. Rosa, iyak ka na naman. Di ba't pinaliwanag ko na sa'yo, tsumechempo lang ako sa mga bata. Lalo na kay Clarissa. Alam mo naman sobrang lambing sa akin ang bunso ko. O bakit? Wala naman akong sinasabi ha. Eh di ayos naman pala kung ganun. Sa bahay ako matutulog mamaya para sabay na kami ni Clarissa papunta sa school niya. Final match pala niya bukas sa volleyball. Siyempre hindi ko yung pwedeng palampasin. Bukas? Kasasabi mo lang na uuwi tayong probinsya bukas, hindi ba? At saka, anong uuwi ka mamaya? Hindi ba nagpaalam ka na sa kanila na may trabaho ka sa malayo? Ang sabi mo, sasamahan mo ko ngayon. May pasabi-sabi ka pang hindi mo ko iiwan tapos ganun-ganun lang aalis ka na. Rosa, sandali lang naman. Huminahon ka muna. Pasensya na. Nawala sa isip ko eh.
Hindi kasi ako makatanggi kapag si Clarissa na ang humihiling. Ang daya mo. Oh, ano na naman? Ang daya mo. Ang daya-daya niyong lahat. Ikaw, kahit hindi kayo ayos ng asawa mong si Barbara, tanggap ka ng mga anak mo, hinahanap ka ng mga anak mo. Si Ramon, kahit hindi siya ang tatay ni Joseph, mahal na mahal siya ng anak ko. Eh ako, para akong pulubi na nanlilimos na mga awa ninyo, ng atensyon nyo, ng pagmamahal nyo. Rosa. Ako lang bang nagkasala dito, ha? Ikaw rin naman, di ba, Damian? Kinalimutan na kita noon. Iniwan na kita dati, hindi ba? Pero ano? Pinuntahan mo pa rin ako. Pinaniwala mo ko na yung lintik na pagmamahal na yan na magpapasaya sa akin. Pero mali eh. Umpisa pa lang, mali na lahat. Rosa, huminahon ka muna. Ayoko. Pagod na ako, Damian. Parang ako lagi yung talunan. Ako lagi yung lugi. Bakit parang ako lang yung pumapasa ng parusa? Ako lang yung nakarma. Ako lang yung masama. Ako lang yung naiwang mag-isa. Bakit? Bakit? Rosa, alam kong mahirap ngayon pero konting tiis pa. Magiging maayos din ang lahat. Huwag kang umuwi sa inyo. Samahan mo ako ngayong gabi at uuwi tayong probinsya bukas. Pero Rosa, pag ginawa ko yan, magtatampo sa akin si Clarissa. Saka sigurado ako magagalit si Barbara. Baka magduda pa yun. Pero paano naman ako? Wala na ba talagang pipili sa akin? Ako ba lagi ang magpaparaya? Ayoko lang kasing mag-isip ng kung ano-ano si Barbara. Dahil madadamay ang mga bata. Ang usapan kasi namin, hindi pwedeng maapektuhan ang mga bata sa nangyayari sa aming mag-asawa. At imposibleng mangyari yun kung makikipaghiwalay ako kagad sa kanya. Alam ko yun. Pero kahit ngayon lang, hindi ko naman sinabing iwan mo ng permanente ang pamilya mo. Ang akin lang, isang araw lang ang hinihingi ko sa'yo, Damian. Isang araw lang na ako naman ang prioridad mo. Tinanggap ko na nga kapalaran kong maging kabit at walang karapatan sa'yo. Lahat ng panguhusga, sinalo ko na. Tapos isang araw lang. Isang araw lang kung kailan kailangan kita. Hindi mo maibigay sa akin. Damian, dinala mo ko sa sitwasyon na to. Panindigan mo naman ako. Rosa, kasi... Hirap na hirap kang pumili no? Maghiwalay na lang kaya tayo para hindi ka na mahirapan. Rosa, wag naman. Ang dami na natin pinagdaanan, Ngayon pa ba tayo susuko? Ilang beses na tayo pinaghiwalay, pero pinagtagpo pa rin. Pasensya na kung nahihirapan ka dahil sa akin. Lagi na nga lang ako ang nahihirapan. Kaya itigil na lang natin to. Para matapos na. Hindi. Hindi ako papayag. Sige, hindi na ako alis. Ikaw ang pipiliin ko sa pagkakataong to. Pero, ngayon lang ha. Pangako, babawi ako sa'yo kapag tuluyan na ako nakalaya. Basta, dito ka lang sa tabi ko. Huwag kang aalis. Huwag mo na akong iiwan. Tutuparin ko lahat ng pangako ko. Basta manatili ka lang. Tony, masaya naman ako sa piling ni Damian. Kahit papaano ay may nasasandalan ako. Pero kulang na kulang pa rin ang buhay ko. Dahil hindi ko pa rin nakakasama ang mga anak ko. At nawawala na rin ako ng pag-asa kakahabol sa kanila. Bukod doon, gusto ko ring makuha ng buong buo si Damian. Pero sa loob ng mahabang panahon, hindi ko pa rin magawa. Tony, wala pang katapusan ang kwento ko. Hindi pa rin ito ang buhay na gusto ko. Tumanda na
tinakot lahat. Pero hindi ko pa rin nakukuha ang kaligayahang pinapangarap ko. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso, Rosa. Mga kwentong sumasa inyo. Mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.